Ayan po, bago po tayo dumako sa ating devotion tonight, inaanyayaan ko po ang lahat na magdasal po muna tayo. Let's bow our head and feel the presence of God. Glory, glory, glory. Hallelujah, Jesus. We praise you, we glorify you. We exalt your name, Jesus. Muli po kaming lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Tanging pangalan mo lamang po ang aming itataas at papupurihan. May your precious blood cover us. Kung may nakikita ka pong karumihan at kasalanan sa amin, Panginoon, patawarin mo po kami. Dalisayan mo po ang aming mga puso. Lord, we are not perfect. We always commit sins, but with your grace, we are forgiven. Ituwid mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Habang buhay po kaming magpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo. We are so grateful to you, O Lord. Kulang ang salitang salamat sa lahat-lahat ng iyong habag at kabutihan. Itinataas ko po ang aking mga kapatid sa community na ito at ang mga first-timer. Si Kuya Harold na siyang nangunguna sa amin. Bigyang kalakasan mo po sila, Panginoon, at kapayapaan sa kanilang mga puso. Dalangin ko po ang kabutihan ng bawat isa. Tulungan mo po kaming mapagbulay-bulayan ng maayos ang iyong mga salita. Lord, tulungan mo po kaming maunawaan at maisabuhay po ang mga ito. Nawa ang matutunan po namin ngayong gabi, di lang po namin basta-basta maririnig, kundi po maitatatak po namin sa aming mga puso. Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming papupurihan magpakailanman. I declare, Lord Jesus, na ngayong gabi, walang lalabas ng life na ito na hindi mabibless mula sa iyong mga salita. Hipuin mo po ang bawat isa sa amin. I-rebuke mo po, Lord, ang masamang gawain at plano ng mga kaaway. Ang mga worries, fear, anxiety, depression, financial problem, sickness, in the name of Jesus, lahat po ito ay iyong papawiin. Surround us with your love and comfort. In Jesus' name, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat, Ate Rochelle. Pwede niyo na pong ipakilala ang magte-testify po sa inyong life group. So once again po, ang naka-assign ngayon ay Life Group 1. Palakpakan naman natin ang Life Group 1, Life Group ng Manila. Praise God. Salamat, Ate Rochelle. Pakilala niyo na po. Ang magte-testify po tonight si Ate Jenny po. Si Ate Riri po siya dito po sa TikTok po. Wait lang po, kuya, kasi Sige po. Sige. Up po natin. Mga moderators, patulong na lang po So, pa-up na lang po si Ate Riri. Siya po ang magbibigay ng testimony from Life Group 1 Manila. Wow, praise God. Ready ang Life Group 1 Manila. God is good. hello po. Yes, Ate po. Riri. Ate Riri, ano po kayo? Request kayo dito. Ate Riri, nandito ka na po ba? Ate Riri, knock. Ayun na siya. Invite, ano ka po dito? Akyat ka. Ayan na siya. Yan. Praise God. Hello po. Hello po. Good evening. Po. Medyo palakasan lang po ng konti yung voice. Mahina po. Medyo lang. Pero okay naman po siya. Wait po. Medyo may problema po yata yung earphone ko. Ayan, okay na po. Medyo lakasan niyo na lang po yung boses. Thank Okay you. na po. God bless you. God bless you po. Yes, hello po. Hello po. Ay, ano po ang sasabihin ko? Ate, pa-help po konti. Ano po ulit yun? Medyo kararating ko lang po ng bahay. Ayan po, Ate Riri, ang testify mo po ngayon, yung highlights po ng kung gaano po kabuti si Lord sa buhay mo po ngayon. Make it short lang po. Yung sa ano po kasi, yung sa akin po, nung April 5 pa po, hindi ko po kasi siya nasulat sa sa testimony sa sa group chat. Yes po, nadidinig niyo po ako? Yes po, yes. Yun po, kasi, ano po to, hindi naman po sa akin, sa sa pamangkin ko po siya.
Nung April 5 po kasi naghatid po kami sa ate ko sa ano po sa pabalik po sa work niya noong April 5 ng 6 PM po. So ayun, dahil medyo malamig po sa probinsya, sobrang lamig po nun. May kasama po kaming baby na magto 2 years old pa lang po. Tapos nung umuwi kami, siguro po kasi sobrang lamig ng noon. Parang nagkasinat yung pamangkin ko. Parang nalalagnatin na siya, ganon. Nung 12 po ng midnight. Tapos kasi po aalis na din po kami noon pabalik ng Manila ng mga iba ko pa pong kapatid. Kaya parang nag-aalala po ako na kung magkakasakit po yung pamangkin ko, tapos maiiwanan po ulit yung kapatid namin mag-isa sa bahay. Parang siya lang po. Parang iniisip ko po na kawawa naman kung siya lang mag-isa mag-aalaga ulit tapos may sakit yung anak niya and then siya po lahat sa bahay, ganun po. So parang lang po, konting prayer lang po na pinag-pray ko lang po. Hindi naman po, siguro hindi po sa akin, hindi po ako. Si Lord po lahat yon. Yung ay gawa nun, parang ko lang po, parang inano lang po sa isip ko na ipag-pray yung pamangkin ko na ganito, na sabi ko, inaano ko po palagi yung Isaiah 53 verse 5. Yun po na sa latay niya. Ayun po yung inano ko doon. Inano ko lang po sa pamangkin ko. Tapos pinag-pray ko po ng konti. Nag-ano lang po ako na sabi ko, Lord, alam ko hindi ako karapat-dapat kasi madami akong pagkukulang and sorry po. It's okay. Alam ko pong makasalanan ako and then marami akong pagkukulang, kaya po sabi ko hindi po ako, ikaw po Lord, ikaw, sa'yo lahat, sabi ko. Alam ko pong hindi ako karapat-dapat, pero hindi po ito tungkol sa akin, sabi ko ganun. Yun po, sorry po. Tapos po umalis po kami kasi tulog po. Pinatulog ko po muna yung pamangkin ko kasi po umiiyak nga po siya nung bago kami umalis. Pinatulog ko po muna, tapos bago po kami umalis, yung tulog naman na po. Nung umaga po, tinanong ko po yung kapatid ko pagdating ko po dito sa Manila. Tinanong ko po siya kung kamusta na yung pamangkin ko, yung anak niya. Sabi naman po, okay daw po. Hindi naman daw po tumuloy yung lagnat ng pamangkin ko. So, ayun. Praise God po kasi kahit po marami akong pagkukulang sa Lord, pinapakinggan niya pa din po yung mga prayer ko. Amen. Yun lang po. Thank you. Praise God. Maraming salamat. Thank you so much for sharing your testimony, Riri. At maraming salamat din, Ate Rochelle. God bless you po. God bless you more. Alam nyo, nakakatuwa yung testimony ni Ate Riri. Actually, kung isipin natin, maliit na bagay, no? Pero walang maliit sa Lord eh. Walang maliit sa atin pong Panginoon. At nakakatuwa po how genuinely kinuwento ni Ate Jenny ang testimony po na iyon. Kasi po, pagdating talaga sa pamilya natin, nakakaiyak naman talaga, 'di ba? Lalo na kapag meron pong pinagdadaanan yung family members natin. And all we can do is to pray for them. And truly that God is so faithful dahil pinakinggan niya po ang panalangin ni Ate Jenny sa kanyang pamangkin. So purihin po ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Maraming salamat po Ate Jen for sharing your testimony. Alam niyo po mga kapatid, maging daluyan tayo ng pagpapala. Tama yung ginawa ni Riri. Tama yon.
Pinagpray niya ang kanyang pamangkin, pinagpray niya, meron siyang nagkaroon siya ng habag doon sa kapatid niya, na oo nga naman, sinong mag-aalaga, baka mahirapan, di ba? So, nagkaroon siya ng compassionate heart. Kaya naman kumilos ang Lord sa buhay po ng pamangkin ni Riri at hindi na po nagkasakit. That's the power of prayer. Amen? Kaya wag po tayong manghinawang manalangin. Idulog sa Panginoon kahit na ang mga maliliit na detalye ng atin pong mga buhay ay isama pa rin po natin sa panalangin. At syempre, wag kalimutang ipatotoo ang ginagawa ng Lord sa ating buhay. Muli po, maraming salamat, Ate Jen. God bless you. Yeah. Pas. Thank you. And by the way, si Jenny rin po ay isa sa atin pong mga isa rin yan sa ating mga mission partners. Talaga nag-commit din at napaka-faithful sa panonood sa atin pong devotion. Kaya purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat din po, Ate Rochelle. God bless you po. Yan, nakakatuwa dahil unti ng Lord dito po sa ating community. Nakakapag-opening prayer na, nakakapag-testify na, at pati ang mga members ay natututo na rin po. Purihin ang ating Panginoon. So ngayon po mga kapatid ay dadako na po tayo sa pag-aaral natin ng Word of God. At tayo po ngayon ay nasa Exodus chapter 21. Ang Exodus chapter 21 po ay pagpapatuloy po yan ng pagbibigay ng mga rules ng Lord o ng mga batas na kailangan pong sundin ng mga Israelites. So our topic for tonight is entitled Justice, Mercy, and the Value of Every Life. Yan. So palalim na palalim po ang atin pong pag-aaralan. Exodus chapter 21. Justice, mercy, and the value of every life. So after po kaninang umaga, sa Exodus chapter 20, after pong magbigay ni Lord ng 10 Commandments through the life of Moses, ang Panginoon naman po ngayon ay nagsimulang i-explain ang mga prinsipyo, okay? How those principles are lived out in everyday life. So inexplain ngayon ng Panginoon sa mga Israelites, ang mga prinsipyong kailangan nilang isakabuhay sa bawat araw. Ang Exodus chapter 21 po may seem very detailed, May mga laws dito, may mga batas about servants, about injury, about responsibilities. Pero behind all these instructions po ay meron pong gustong ipaunawa sa kanila ang Panginoon. At ano po ito? Hello Dan, watching from Israel. Ano ang gustong ipaunawa ng Lord sa mga Israelites? That God cares deeply about justice, fairness, and the value of every human life. Ang Panginoon po ay may pakialam, He deeply cares about justice, hustisya. Alam ko po na may mga tao po ngayon na sumisigaw ng hustisya. May mga tao po ngayon na sumisigaw ng karapatan po nila, ng pagkakapantay-pantay, at ng kahalagahan po ng bawat buhay. Amen po ba? May mga taong sumisigaw po ngayon ng mga bagay na ito, justice, fairness, and the value of life. So dito po sa chapter po na ito ay makikita natin that faith or ang pananampalataya po is not just about worship moments, but it's also about how we really treat people in real life situations. Kaninang umaga po ay inexplain sa atin yung love God and love people. And yung love people po ay i-emphasize natin ngayon. Paano nga ba natin dapat tratuhin, mga kapatid, ang ibang mga tao sa tunay na buhay? Amen? Ang Diyos po natin ay hindi lamang po Diyos sa langit. Siya rin po ay Diyos natin dito sa lupang ibabaw. Amen po ba? Amen. At tinuturuan niya po tayo paano dapat natin parang i-lived out ang buhay ng pagkakristyano po natin na again, magre-reflect ang atin pong Panginoon. So dito sa Exodus chapter 21, it contains mga case laws, mga batas, mga kaso,
at practical application po ng Ten Commandments. So dito ini-address kung paano po ang tamang trato sa mga servants. May mga batas dito patungkol po sa violence and injury at yung responsibilidad po, okay, kapag tayo ay nakagawa po ng harm sa ibang mga tao. Gusto ko pong i-explain sa inyo that in their time or in the ancient world, marami pong mga batas dito, okay, were actually more humans compared to surrounding cultures. Okay, mas makatao yung mga batas na binaba ng Lord kila Moses dito sa mga Israelites. So God was setting a standard. Nagbibigay ang Lord ng standard upang i-emphasize sa mga Israelites kung gaano kahalaga ang accountability. Kung gaano kahalaga ang pag-iingat sa mga vulnerables, ano ba Tagalog ng vulnerable? Anong Tagalog ng vulnerable? Sa mga mahihina, no? Parang gano'n, sa mga mahihina, sa mga hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, sa marurupok, fragile, yes, something like that. No? At gustong i-emphasize ng Lord dito, sa verse na ito, kung paano magiging fair ang Israelites pagdating po sa pagbibigay ng judgment. And of course, their responsibility in every actions that they made. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, may mga batas din naman po tayong sinusunod. At ano po ang sabi doon? Ignorance of the law excuses no one. Okay? Ignorance of the law excuses no one. Sa lahat ng mga nag-aaral po ng batas, hindi mo pwedeng sabihin na kapag ikaw ay nakagawa ng pagkakamali o kapag ikaw ay sumuway sa batas, at ikaw ay hinuli, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ko po kasi alam. Hindi ko po kasi alam. So, hindi porket ignorante ka sa batas ay maliligtas ka na. Hindi ka ma-excuse. Kapag merong batas sa bansang ito at ginawa mo yon, ikaw ay subject na mahuli. So, mga kapatid, dito po ay maaaring i-explain sa atin po ng atin pong Panginoon ang mga batas na ito. No, ituturo sa atin ang mga batas po na sinabi niya sa mga Israelites and paano natin ito ma-relate o ma-connect sa ating mga buhay in our day-to-day lives dito po sa generation po natin. Okay? Uulitin ko po na napakahalaga sa Diyos ng hustisya. Meron po ba dito mga tao na parang napagkaitan po ng justice? Meron po ba dito mga tao na parang alam mo yon, na husgahan ka sa isang bagay at parang pakiramdam mo, bakit ang unfair? No, bakit ang unfair? Bakit parang injustice ang naranasan ko? Okay. May mga ganyang pagkakataon sa buhay po natin. Okay? Yung parang hindi ka man lang nabigyan ng pagkakataon na i-explain yung sarili mo. Para something like that, no? So, this, tonight po, yan ang isa sa mga bagay na gustong i-address ng Panginoon sa atin. Okay? Justice, mercy, and the value of every life. So, God is so concerned with how justice is practiced daily. Hello, Dieter. Sino tong si Dieter? God bless you, Dieter. Yan. So, number 1. Sige, tingnan po natin ang 3 puntos. Mabilis lang po tayo. Point number 1. Kung babasahin kasi natin tong Exodus chapter, itong Exodus chapter 21. So, tingnan lang natin, ha. So, ito ay patungkol sa mga Hebrew servants, tsaka sa personal injuries. Yan yung 2 points talaga na nakapaloob sa Exodus chapter 21. Yung 2 bagay po na yun. So, yung pag-handle or treatment nila sa mga alipin at kung paano nila i-handle kapag merong na-injury sa kanila. No? So, pagiging responsable nila kapag sila ay nakasakit ng kapwa. So, point number 1, mga kapatid, God cares about how we treat those under our authority.
maaaring tayo po ay nagkaroon po ng posisyon upang mag-handle ng mga tao. Kung ikaw ngayon ay isang leader sa church, or for example, in our community, you are a life group leader. So God cares about how you treat your members. God cares how you treat those under your authority. Kung ikaw ay magulang, concerned din si Lord. May care din si Lord kung paano mo i-handle ang iyong mga anak bilang isang magulang. Sabi sa Exodus chapter 21 verse 2, if you buy a Hebrew servant, he is to serve you for 6 years, but in the 7th year, he shall go free. Ulitin ko po, if you buy a Hebrew servant, Exodus 21 verse 2, he is to serve you for 6 years, but in the 7th year, he shall go free. In a time when servants could be treated harshly without rights, God sets limit and protection. Kung titingnan po natin, sa ibang mga bayan, hindi sa Israel, mas harsh ang treatment sa mga alipin. Iba po ang treatment sa mga alipin. Pero tingnan nyo po, ang isa sa mga binigay na rule ng Lord or law sa mga Israelites, nagset siya ng limit at protection sa mga servants. So He deeply cares for justice and fairness. So authority does not give permission to abuse, mga kapatid. Kung ikaw ay merong posisyon o kung ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na maging leader, magkaroon ng authority, hindi ibig sabihin ay aabusuhin mo na ang kapangyarihang binigay sa iyo ng Panginoon. Ang totoo po, ang pagbibigay sa atin ng authority, it gives responsibility to care. Amen po ba? Especially sa lahat ng mga life group leaders. O especially kung ikaw ay leader sa church. Kung ikaw ay nagpapastor, ikaw ay ministry head, ikaw ay leader, ikaw ay binigyan ng authority hindi para abusuhin ang kapangyarihan na yan. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos not to abuse your power and your authority. But God gives that authority to you. Okay? God gives that authority to you and it gives you responsibility to care. Ba't ka may authority? Para mag-alaga. Para mag-alaga. Hindi mo pwedeng abusuhin ng iyong kapangyarihan. Hindi mo pwedeng... Ako po ay isang public servant din, no? Ako po ay isang public servant din. At siguro po sa ilang taon na ako ay naglilingkod sa Panginoon, sa Diyos at sa bayan, nakakita na po ako ng iba't ibang klaseng mga leaders. Yan, nakakita na ako ng iba't ibang mga klaseng leaders. Kahit sa bayan pa yan o sa church pa yan. And I can see, yes, nakakalungkot, there are people who are really abusing their power, abusing their authority. Minsan ginagamit ang posisyon para po mag-take advantage sa ibang mga tao. Sometimes ng pa-power trip. Sometimes ginagamit ang posisyon for their own advantage. Pero ang totoo po, kung bakit ka binigyan ng authority ng Lord ay upang magkaroon ka ng responsibilidad na maipamalas ang pagmamahal at pagkupkop. Mga kapatid, bilang isang leader, kailangan meron kang care, meron kang concern, meron kang love sa mga taong hinahawakan mo. Napakahirap po na ikaw ay humawak ng mga tao o mag-lead ng tao without loving them, without caring for them. Kasi bakit? Parang ititreat mo lang sila as dagdag responsibilidad mo kapag wala kang pagmamahal at care sa kanila Parang dagdag bigat mo lang yan kapag ganun yung tingin mo sa kanila. Pero kung ikaw ay may tunay na pagmamahal sa mga taong ito, gusto mo silang mailid sa Panginoon, na kahit nahihirapan ka, itutuloy mo Kasi hindi mo to responsibilidad sa tao responsibilidad mo to sa Diyos. And because God has given you that trust, we must prove ourselves faithful to Him. Pinagkatiwalaan po tayo
So let's give our best. Amen? Let's give our best. Kung paano po tinuturuan dito ng Lord ang mga Israelites na may hangganan ang pagkakaalipin sa mga servants. Yan niyo po sa loob ng 6 na taon, paglilingkuran ka ng mga Hebrew servants or Hebrew slaves, but after 7, doon sa 7 taon, palalayain mo sila. Saan ka nakahanap nun? 'Di ba? Na ang alipin na binili mo ay palalayain mo sa 7 taon. Kung sa ibang bayan yon, talagang ima-maximize nila yon habang buhay sila ay alipin. Pero dito na sinet ng Panginoon, God sets limit and protection. Ganoon po ang binigay na law ng Lord sa mga Israelites. Hindi po ba full of mercy and compassion ng Panginoon? And God was teaching Israelites that even those in lower positions than them, kahit mababa pa, kahit alipin pa yan, they must be treated with dignity. Alam niyo po, pantay-pantay lang naman tayo eh. Kapantay nyo lang po ako eh. Walang mas mataas, walang mas mababa sa atin. Hindi natin pwedeng tingnan ang mga members natin, leader ako mas mataas ako sa inyo. Sundin niyo ako. Ito rin yung lagi kong tinuturo sa church na huwag nating abusuhin yung kapangyarihan natin. Baka meron dito pag sinabi, member ko yan, member ko, mga ako ng kape. Like, what? Hindi sila utusan. Di ba nga po sabi, dapat daw yung greatest, alam niyo yung greatest sa kaharian ng Panginoon, they must be the servant of all. Kung gusto mong maging dakila po sa kaharian ng Diyos, you must be the servant of all. Dapat ikaw yung naglilingkod at pinakita yan ni Jesus. Siya po ang modelo ng grabe, tunay na humility. Siya po ay nagpakatao. Kinuha niya po ang pinakamababang antas, isang Diyos na nagkatawang tao at naglingkod. Anong ginawa ni Jesus? Hinugasan lang naman ang paa ng kanyang mga disipulo. Di ba po? Sino ba ang gumagawa ng paghuhugas ng kamay? Di ba po mga alipin? Paghuhugas ng mga paa? At ang paa po, this is considered one of the dirtiest parts of the body during their time dahil ang ginagamit po nila, wala pang mga rubber shoes noon. Hindi pa uso yung mga sneakers. Sila po ay nakasandalyas at wala pang mga sasakyan noon. Ang mode of transportation, mga kamelyo, at sila po ay naglalakad ng napakahaba para makarating sa paroroonan po nila. Napakadumi ng kanilang mga panyapak. At kung ikaw ay maghuhugas ng paa, huhugasan mo talaga yon. Nagpakumbaba si Jesus. Pinakita niya ang tunay na paglilingkod. Ang tunay na paglilingkod ay kapag pinaglingkuran mo ang mga kapwa mo, na hindi ka tumitingin sa posisyon, na hindi mo tinitingnan sarili mong mas mataas sa kanila. Naglilingkod ka sa lahat ng uri ng tao ng pantay-pantay, wala kang tinitingnan at wala kang pinapanigan. Amen? Ang tunay pong paglilingkod, mga kapatid, hindi tayo namimili ng job descriptions natin. Hindi, ako worship team lang ako, okay na ako dito. Hindi, ako dancer lang ako, okay na ako dito. Hindi po ganun eh. Ang tunay na paglilingkod natin hindi lang sa loob ng simbahan. Paano kapag inassign ka na mag-mission ka sa ganitong community, sa isang tribo, punta ka sa ganito, i-reach mo sila. Hindi, worship leader lang po ako, pastor. Hindi, sa loob lang po ako ng church. Ganun ba tayo? Ang paglilingkod po, mga kapatid, ay may sakripisyo. Meron tayong kailangang gawin na out of our comfort zone. And sometimes, hindi convenient sa atin. Amen po ba? So mga kapatid, itrato natin ng tama ang mga tao. Okay?
lalo na po ang mga taong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi kayo mas mataas sa kanila. Sadyang inappoint lang kayo ni Lord. Pero wag niyong abusuhin ang inyong kapangyarihan. Wag niyong abusuhin ang authority na binigay sa inyo ni Lord. Okay? Siguro sa konteksto nito, itong point number 1 natin, ito po ay pwedeng i-apply ng mga leaders. Ito ay pwedeng i-apply ng mga employers, ng parents, ng teachers, or kung sino mang mga tao na merong impluensya. Tanungin mo yung sarili mo ngayon, do I treat people under my care with fairness and respect? Tinatrato mo ba yung mga pinagkatiwala sa iyo ng Lord na may pagkakapantay-pantay at respeto? O, ginagamit mo ba yung posisyon mo para makapaglingkod ka o para magkaroon ka ng control? Alam niyo po, nakikita ng Lord ang lahat. God watches how we treat others, especially those people who cannot repay us. Alam niyo po yun. Grabe, Ate Rochelle, no? Grabe yung mga mapang-abuso sa kapangyarihan eh. Paano mo itrato yung mga tao na alam mo hindi nila kayang magbalik sa'yo? Hindi po tayo titingin sa mga tao na alam nating magagamit natin balang araw. Ekis po dun. No? Maling-mali. Alam nyo, dito sa community natin, isa sa mga pinagpapasalamat ko, lahat sa atin dito reachable eh. Amen. Hindi tayo tumitingin sa mga tao na, ay, nako, mayaman ata to ah. Ay, nako, may kaya ata to ah. Walang ganun sa atin eh. We are all reachable. Ang mga leaders dito, iba-iba po ng mga pinagdadaanan sa buhay. Iba-iba po. Sabi ni JR, I have these 4 steps po, Pas, and I'm proud that they respect me for who I am. Amen. Amen. So let's do our best, mga kapatid. True leadership is not measured by power, but by how you treat people under your care. Magagamit to ng mga boss, magagamit to ng mga teachers, magagamit to ng mga leaders sa church. Hindi po kapangyarihan. Alam niyo po ito, ituturo ko sa inyo ang isa sa prinsipyo na aking natutunan. Kung ikaw ay leader, tandaan mo, okay? Tandaan mo to. If you are a leader or if you are that someone who has influence to other people, okay? Ang posisyon mawawala sa iyo. Okay? Makakalimutan nila ang posisyon. Mawawala sa iyo 'yan. Ang hindi nila makakalimutan, yung pagtratong ginawa mo sa kanila. Hindi nila makakalimutan 'yon. Yung pagtratong ginawa mo sa kanila. Kasi mawawala sa atin ang posisyon eh. Pwedeng hindi tayo maging leader na. Pwedeng hindi tayo maging head na. Pwedeng mawala sa atin yung mga positions na yan. Pero the way you treat them, hindi nila kakalimutan yon. Isa po sa mga pinagpapasalamat ko, sabi ko po sa inyo, hindi na ako pastor eh. Hindi na ako nagpapastor. I resigned last November. Pero nung nagkita-kita kami last Saturday, I felt the love, I felt the respect, I felt na nandoon pa rin kung ano yung tinanim ko sa kanilang relationship sa mga tao na yon, na kahit hindi na kami magkaka-church ngayon, na kahit hindi na kami nagsama-sama sa iisang church, pero during that time, I felt the love, the care, the respect. Grabe. Nandoon pa rin, hindi po nawala. Kasi yung mga tinanim mo sa kanila, hindi naman po mananakaw yun eh. Alam niyo pa, tandaan nyo na kung anong itinanim mo sa mga tao, kahit anong paninira ng ibang tao sabihin sa kanila, hindi sila maniniwala. Maniwala po kayo sa akin. Hindi sila maniniwala. Yung mga taong nagtanim ka sa kanila talaga, nag-invest ka sa kanila, nagbigay ka ng buhay mo sa kanila, tandaan nyo po to, hindi nila kayo makakalimutan.
Kahit na anong marinig ng mga taong yan, hindi magbabago. Napatunayan ko po yan. Napatunayan ko po yan. Sobrang totoo yan. Kaya huwag kang mapagod magtanim. Huwag kang mapagod mag-invest sa mga tao. Kasi in due time, you will harvest. No? Aanihin mo lahat ng yan. Sobrang pasasalamat ko sa Lord. Sobra. Talaga. Kasi hindi nagbago yung pagtingin nila sa akin. Nung nagkita-kita kami, grabe, saya-saya. Grabe talaga. Alam mo yon, pamilya. Kaya magtanim lang na magtanim. Tama, Ate Annaliza. Huwag kang mapagod magtanim. Hindi mawawalan ng kabuluhan yung ginagawa mo. Totoo yan. Kaya nung nakita-kita kami nung Saturday, nung nag-swimming kami, grabe yung yakapan talaga. Alam mo yon? Ang ginawa namin noon, pure fun, pure enjoyment. So, nung matatapos na po yung pag-swimming namin nung gabi, ginather ko sila. Ginather ko silang lahat. Tapos, nagsalita ako. Nag-encourage ako. And then, na-miss ko yun. Yung nakita ko yung mga tao na workers sa church. Nag-share ako sa kanila. Tapos, iyakan. Kasi, noon na lang ulit kami nagkita. And then, we worship the Lord. May gitara, may beatbox. Nag-worship kami. Hawak-hawak ng kamay. Iyakan na yun. Iyakan talaga. Sobrang na-miss namin yung isa't isa. Sobra. At nandun pa rin yung pagmamahal. Hindi po nawala yun. Mga kapatid, tratuhin mo ng tama ang mga tao. Hindi ka nila makakalimutan. Ang posisyon makakalimutan, ang posisyon mo mawawala, pero kung paano mo sila tinrato, yon ang hindi nila makakalimutan sa'yo. So, love. Plant. Invest. Amen. Babalik din sa'yo lahat. Balang araw. My heart is so full. Sobra. Nung Saturday na yon. My heart is so full. At ang pinagpapasalamat ko pa sa Lord, kahit may nangyaring ganun sa church, walang nag-backslide. Lahat ay nagpatuloy. Lahat ng mga workers ay nagpatuloy sa kanilang paglilingkod at pagkilala sa Panginoon. Purihin ng Diyos. So, number 2, second point, every action has consequences. Ito, reminder. Oo nga no? Sarap sa pakiramdam eh. Okay, it's a reminder and a warning as well. Every action has consequences. God takes justice seriously. Sabi sa Exodus 21 verse 12. Exodus 21 verse 12. Anyone who strikes a person with a fatal blow is to be put to death. Anyone who strikes a person with a fatal blow is to be put to death. So here, God establishes clear consequences for harmful actions. Why? Because justice matters. Ilagay nyo nga po dyan sa live comment, justice matters. Justice matters. Sa panahon po natin ngayon, super broken. Napaka sirang-sira na po ang mundo natin ngayon. Ang mga tao napakadaling 'di ba? Mag-harm. Napakadaling kumitil. Bumatay, sorry for the word, baka hindi ba ako mare-restrict. 'Di ba? Ang dali para sa kanilang gumawa ng masama sa kapwa nila. Na para bang ang mga tao ngayon, 'di ba? Magbayad ka lang. Kapag may kaaway ka, magbabayad ka lang ng killer. Ang bilis para bumawi ng buhay. Without accountability. Nakakalungkot po sa panahon ngayon.
Na parang, ganun lang ba ang buhay? Ganun lang ba ang buhay? Sobrang sama ng mundo. Sobrang sama. People harm. People harm people. Hag may kaaway ka, ang daling gumante. Justice matters to the Lord. Alam niyo po, sa bawat aksyon na ginagawa natin, sa bawat choices, merong consequences. You know what? Life is valuable. Life is valuable. Napakahalaga po ng buhay sa Diyos. Amen. Alam niyo po ba na ang death penalty is also biblical? Death penalty? An eye for an eye. Alam niyo sa Bible, kung babasahin po natin in the Old Testament, kapag ikaw ay pumatay, ang kapalit ay buhay. Kaya yun doon sa mga bansa na may death penalty, di ba po mas mababa yung criminal rate nila? Pinapahalagahan po nila ang buhay. Maganda pong magkaroon ng death penalty kung maayos ang justice system. Pero sa palagay ko lang po, kung ganitong klaseng justice system ang meron tayo, nababayaran ng mga tao, parang ang hirap pong magtiwala. Parang ang hirap na may mga tao talaga na nababayaran, may mga tao na napapakiusapan, merong padrino, alam niyo yung padrino system? 'Di ba? May mga ganyan eh. Hindi, ano ko yan, kilala ko yan, etc. Napakahirap po. Minamaleta ang bilyong-bilyong pondo na dapat ay sa Pilipinas. Para sa Pilipino. Para sa atin. Alam niyo po ba na sobrang yaman ng Pilipinas? Napakayaman ng bansang Pilipinas. Pero dahil sa mga buwaya, dahil sa mga buwaya na nasa posisyon, kaawa-awa ang nagiging kalagayan po ng ating bansa. Napakayaman ng bansang Pilipinas, napakadaming mga likas na yaman, mineral, oils, at ang nakikinabang ay ang mga dayuhang bansa. Samantalang tayo ay hirap na hirap. Grabe po, no? Wala lang. Naisip ko lang. Totoo nga di ba? May takot kaya sila sa Diyos. Alam mo yun? Alam mo, nauunawaan mo yung mga tao na kung ba't nila sinasabing ang hirap maging Pilipino sa bansang Pilipinas. Nauunawaan mo kung bakit sa kalagayan po natin, sa kalagayan natin ngayon, na hindi ka pa isinisilang may utang ka na. Hindi ka pa sinisilang may utang ka na. Pag-pray nating maigi ang bansang Pilipinas. Pag-pray natin yung mga leaders natin. Pag-pray natin yung justice. Pag-pray po natin, mga kapatid. Diba po, nakakalungkot kung bakit maraming mga tao ang nagnanakaw sa kahirapan ng buhay. Kaya mataas ang criminal rate sa bansang ito. Bakit? Napakahirap ng buhay. Sa hirap ng buhay, nagnanakaw, nangkikidnap. Ang hirap ng buhay. Kaya yung iba, pumupunta sa ibang bansa. Kapit sa patalim.
Nakikipagsapalaran. Di ba po na, alam niyo yun, kung tamang mga leaders lang po yung nasa posisyon, kung siguro kagaya nila Mayor Vico Soto, na may takot sa Diyos, at ginagamit ng tama ang pondo ng bayan sa mga projects, na ang magbe-benefit ay taong bayan din. Diba po? Kasi sa panahon ngayon, gantihan eh. Gantihan. Gusto magkaroon ng posisyon para makaganti. Gusto magkaroon ng posisyon para ipaglaban ng paniniwala nila. Mag-pray po tayo ng mga tamang leader sa ating pong bansa. Mag-pray po tayo na hindi lang tayo nagmamahal sa Diyos, kundi nagmamahal tayo sa ating bayan. Kasi kung ikaw ay tunay na public servant, meron kang pagmamalasakit sa mga constituents mo eh. Ewan ko ba kung ba't ako napunta dito sa ganitong topic, pero it's time, mga kapatid. It's time. We must take our actions seriously. Kamusta ba sa mga bayan-bayan nyo? Kamusta yung mga namumuno? Kamusta yung mga mayor? Mga kapitan, mga kagawad? Kamusta? Daming pangako pag eleksyon no? Daming pangako. May mga taga-Pasig ba dito? Kasi umaagos ang Pag-asa sa Pasig. Maraming gustong lumipat sa Pasig. Kung sana lahat ng Pilipino, siguro ang ganda ng Pilipinas. Totoo, no? Ayun, si Yonoya, tiga Pasig. Sa Heaven knows. Sana all. Magaling mamuno si Mayor Vico. Tama. O, di ba? Hay nako. Pero hindi tayo mawawala ng pag-asa. Ipanalangin natin ang bansang Pilipinas. Ano daw ang pakiramdam na taga-Pasig ka? Mayaman ang Pilipinas talaga, Mami Jing. Totoo yan. There is still hope. Amen. For the Philippines and for the Filipino people. So let us pray for the Philippines. Balang araw, tataas din at makikilala ang bansang Pilipinas. Balang araw, mga kapatid, ay magkakaroon tayo ng mga leaders na may takot sa Diyos. Amen. Mga leaders na hindi corrupt. Mga leaders na hindi buwaya at hindi nagmamaleta ng pera ng taong bayan. Tataas din ang moral ng mga Pilipino. Amen. Kapag sinabing Pilipino, world class. Ang pambato natin, mga singers no? Kilala ang mga Pilipino sa Well, may maganda pa rin namang may maganda, kung titingnan natin may mga maganda pa rin naman, no? Na, tawag dito? May maganda pa ring dahilan kung bakit tayo mga Pilipino. Kasi po, napaka, natin resilient natin. Na kahit seryoso na, nagagawa pa rin nating tumawa. Diba? At yes, great singers. Yung grounding session natin sa Wednesday na lang, mga kapatid, ha? Kasi medyo late na. Yeah, in terms of healthcare, kaya hinahanap po ang mga Pilipino sa iba-ibang mga bansa, yung mga nurses magagaling sa atin. Tama. Markado tayo. Kaya yung magagaling din talagang mga domestic helpers, magagaling na caregivers, magagaling na mga nurses and doctors ang mga Pinoy. Kasi maalaga tayo. Maalaga tayo. Totoo.
Kaya God bless sa ating lahat. May pag-asa pa ang bansang Pilipinas. So just always choose righteousness even when it's difficult, okay? Kasi may consequences lahat ng ginagawa natin. Dito sa Taiwan, talagang magagaling ang Pinoy. Ang complain lang ng mga amo ay language. Totoo yan, Ate Analu. At sobra nating masayahin. Totoo. Sobra nating masayahin. Opo, amen, totoo po. Si mother-in-law, kahit matandaan na po, ayaw po paalisin ng amo. O, di ba? Maalaga ang mga Pinoy. So, always choose righteousness. Amen? Choose righteousness even when it's difficult. Kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kapag nagtanim ka ng kasamaan, aani ka ng kasamaan. Pag nagtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. So ano itatanim mo? Kasamaan o kabutihan? Ang itanim mo ay kabutihan. Okay? Kasi may consequences yan. At point number 3. Hello po, Ate Cocoline, Pharmacies. Nasa GC na ba kayo, Ate Cocoline? God bless po. Always kabutihan. And last, number 3, God values restoration, not just punishment. Yan. God values restoration, not just punishment. Sabi sa Exodus 21 verse 19, Exodus 21 verse 19, the one who struck the blow will not be held liable if the other can get up and walk. However, the guilty party must pay the injured person for any loss of time. Okay, so ito yung mga batas sa mga personal injuries. Okay? So many in the laws of Exodus chapter 21 ay hindi lamang po punishment, pero about restoration din. Like for example, if someone causes harm, for example, ikaw ay nag-cause ng harm sa kapwa mo, they must take responsibility, they must compensate, they must restore what was lost. Wow. Praise God. Sa asawa po ni Ate Jamaica, God bless you po. At nood lang po kayo dito. Amen. Hello, Gerger. God bless you. Amen. So, yun po. If someone causes harm during their time, may responsibilidad sila, kailangan sila mag-compensate, at kailangan nilang i-restore kung ano yung mga nawala sa kanila. Doon sa, ano nila, sa, ano naman Tagalog ng harm? Doon sa nagawa nila ng, anong Tagalog ng harm? Harmful kasi mapanganib, di ba? Nagawa nila ng harm, basta yon. Nagawa nila ng kapahamakan, parang something ganon, kasamaan. Ayun, kasamaan. Pinsala, yun. I think that's the right term. Pinsala. Doon sa nagawa nila ng pinsala. So, kailangan nila na maging responsable, i-compensate, bayaran kung ano may mga nagawa nila, yung mga damage na nagawa nila, at i-restore kung ano man yung mga bagay na nawala. So, hindi ito patungkol lang sa penalty, no? It's about making things right. May mga pagkakataon kasi mga kapatid, 'di ba? Na the damage has been done. 'Di ba? The damage has been done. Wala ka nang magagawa, hindi mo na ma-replay, hindi mo na ma-rewind yung nangyari. Nangyari na siya. Pero hindi naman ibig sabihin na hahayaan mo na lang, sabihin mo, nangyari ni, may magagawa pa ba ako? 'Di ba? Napinsala na, nasaktan na, nasira na eh. May magawa pa ba ako? So, wag ganun yung attitude natin. Dapat ang attitude natin, sige, pasensya na po kung nakagawa ako ng ganito, ayusin po natin, gusto ko pong maayos. So, makipag-cooperate ka. Okay? Do not be blinded. Mga kapatid, wag tayong pa-victim. Wag po parang feeling natin tayo lang lagi yung biktima. Kasi sometimes we are blinded na hindi ako lang lagi yung nasasaktan, ikaw lang lagi yung nahihirapan. Nahihirapan din yung other party. For sure, nasasaktan din siya, nahihirapan din siya, etc. So, both of you have to make things right. You have to talk about it. You have to sit down, you pray together, at pag-usapan nyo po. Wala namang masamang mag-usap.
So kapag ikaw ay nakagawa ng pagkakasala, you take full responsibility. Kung gaano ka katapang gumawa ng kasalanan, ganun ka din dapat katapang humarap sa mga consequences. You take responsibility. And when you make mistakes, you apologize sincerely. Amen po ba? Una, take responsibility. Pangalawa, apologize sincerely. Humingi ka ng tawad. Kung alam mong ikaw ang nagkamali. Naalala ko si Mami Jing sa kwento niya. 'Di ba? Mami Jing, 'di ba? Alam mo, talagang bilib ako sa ginawa ni Mami Jing eh. Kahit na alam niya na dapat siya yung mas may karapatan siyang magalit eh. Mas may karapatan siyang magkaroon ng pride na dapat kayo yung lumapit sa akin kasi kayo yung nakasakit eh. Pero pinili niyang kausapin at humingi ng tawad. Alam mo, minsan, ang kailangan lang yung word na sorry eh. Sometimes, simpleng salita, pero ang laki ng impact. Diba? Sorry. Patawad sa aking nagawa. I apologize. I am so sorry for what I have done. Patawarin mo ako. Kung nag-cheat ka sa partner mo o sa asawa mo, dapat ka talagang mag-apologize sincerely. Dapat talagang gawin mo yun. Kung alam mong ikaw yung nakasakit. Sorry pero parang ang kapal naman ng mukha kapag ikaw na yung nakasakit, ikaw pa yung mataas yung pride. Alam mo, ikaw yung may mali. Ikaw pa yung may gana na magalit. Napaka-narcissist mo naman kung ganun. Bato-bato sa langit ang tamaan magpatama, ang mga tatamaan magbago. Kailangan ko pong sabihin eh. Masyadong narcissist po yun. Ikaw na yung nakagawa ng masama. Ikaw na yung nagkamali. Aba, gusto mo ikaw pa yung susuyuin? No. You take responsibility, you apologize sincerely, and you make things right if possible. At huwag mong sisisihin yung taong nagawan mo ng masama kung hindi agad-agad niya matatanggap yung pag-apology mo. Kasi ikaw nga yun nakasakit eh. Siyempre, ipaprocess niya pa yun. May naalala tuloy ako, bunso. Pasensya na po pero kailangan ko sabihin eh. Kapag ikaw yung nagkamali, itong tatlong bagay, take responsibility, apologize sincerely, make things right if possible. At kapag ikaw naman yung nagawa ng pagkakamali, kapag may nakagawa sa'yo ng sobrang sakit, okay, ito dapat mong gawin. You allow space for restoration. Wag mo isarado yung pinto. No? Wag mo isarado yung pinto na magiging okay pa kayo. You allow space. Magkaroon ka ng space na maayos pa to. May restoration pa. May restoration pa. And you extend grace. Extend grace. Kasi alalahanin mo lahat ng tao nagkakamali. Napanood nyo yung kwento ni Berwin Mayley? Panoorin nyo yun. Panoorin nyo sa Tony Talks si Berwin Mayley. Alam nyo nangyari? Nagkasala yung asawa niya sa kanya. Infidelity. Anong ginawa ni Berwin? Tinanggap niya yung asawa niya kasi sabi niya, makasalanan din ako eh. Makasalanan din ako eh. In-extend niya yung grace ng Lord.
Grabe, napakahirap nun. Napakahirap nun. Alam mo, hindi mo magagawa yun kung wala sa'yo si Lord. Yung magpatawad kasi nag-cheat. Buti nga sana kung nag-cheat lang eh. May kinausap lang. Pero paano yung may ginawa talaga na immorality, di ba? Ganun yung ginawa na asawa niya. Pero tinanggap niya. Hindi tama yun, hindi naman lahat magagawa yun. Pero Amen. Grabe, no? Ang puso ng Lord i-restore tayo. Tama lang po ba na umalis sa iglesia dahil dininay po na i-service ang libing ng tatay ko sa church? Ay, di ko po alam kung anong proseso nyo pagdating po sa ganyan. Pero, you pray to the Lord. And you pray na dalihin kayo ng Lord sa tamang relasyon sa Kanya. So, God bless you, Nyantaro. Bloom where you are planted. I pray na ilid ka ni Lord. And it's not an accident why you are here actually. So you are very much welcome to attend every day dito sa live stream na ito. Amen. So God bless you, Nyantaro. Yes. Okay, mga kapatid. Again, if you make mistakes, take responsibility, apologize sincerely, and make things right if possible. At kung ang iba ang nakasakit sa'yo, allow space for restoration, extend grace. Extend grace. Okay? Praise God. So, yan po yung 3 points natin. And for our conclusion po, mga kapatid, Number one, leadership must reflect fairness and dignity. Leadership must reflect fairness and dignity. All leaders out there, okay, kailangan fair. Okay? Dignidad, huwag kakalimutan. Number 2, justice matters because life is valuable. Mahalaga ang hustisya. Justice matters because life is valuable. And last, number 3, okay, God's heart is to make things right. God's heart is to make things right. Ang gusto pa rin at ang puso ng Diyos ay maiayos tayong lahat. Okay? So, itong Exodus chapter 21 po, mga kapatid, is deeply practical. Okay? So, marami tayong mga realizations pagdating sa leadership, pagdating sa pagtrato sa iba. Okay? So, practical ito. Okay? Hindi lang siya basta spiritual, but these are all practical. Kasi lumalalim na tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi lamang po yung spiritual na mga bagay ang concern ni Lord sa atin. He also cares about what happens in our relationships, workplaces, sa bahay natin, sa community natin. May care si Lord doon. Okay? So for our final words, mga kapatid, okay, when we follow God, kapag tayo ay sumusunod na sa ating Panginoon, it should show not only in our prayers, but in how we treat people every day. Okay? Kung paano tayo makitungo. Sapagkat, ayan, di pa tapos, every interaction matters. And every decision na gagawin mo reflects your heart. Okay? So, kailangan mabuhay tayo ng may integridad, na tayo ay responsable, na meron tayong justice and fairness,
and we value life. Amen? So that's it for our devotion for tonight, Exodus chapter 21. So mabilis lang yun, parang 1.5 hour lang tayo nag-devotion. Praise God po. And tomorrow po, sino kaya ang pwedeng life group na pwede mag-facilitate? Yan. Sino kaya ang pwede mag-facilitate bukas? May magvo-volunteer ba? Yan. Meron bang gusto mag-volunteer? Bukas ng umaga. Yung kaya nila, opening prayer, isang testimony, tsaka closing prayer. Baka may gusto mag-volunteer. O sige, mag-chat na lang ako sa life group namin mamaya. I mean sa life group leaders GC. Okay? So, sige po. Praise God for our closing prayer. Sino ang magli-lead? Ate Rochelle? Yan. Tayo po ay magko-close na in prayer kasi po mag-aalas 12 na. Yan. Praise God. Salamat. Thank you so much, Life Group 1, for facilitating our devotion for tonight. Okay. Sino nga ulit? Si Ate Jen. Sige po, Ate Jen. Akyat na po kayo. Anong pangalan ni Ate Jen sa TikTok? Jen Bolon. Okay, sige po. Ate Jen, teka, hanapin ko po kayo dito para ma-invite ko po kayo. Pero kung hindi ko kayo makita, ayan, nakita ko na. Ayan. In-invite ko na po kayo, Ate Jen Bolon. Praise God. So, purihin po ang ating Panginoon for our closing prayer. Tayo po ililid ni Ate Jen. Hello po. Hello po, Ate Jen. God bless po. Hello po. Dinig niyo po ako? Yes po. Loud and clear. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord, for this night. Salamat po sa pagmamahal at biyaya, proteksyon ninyo, Lord God. Thank you, Lord, for giving us an opportunity to gather and study your words again. Though we have different time zones and we have different activity ngayong gabi, kami po ay nagpapasalamat sa pagdala ninyo sa amin dito sa devotion. Bless us, O Lord, para po sa mga kapatid natin, si Kuya Harold, and first-timers po at magjo-join pa. Patnubayan niyo po ang aming bansa bunsod ng krisis at para po sa mga kapatid nating naapektuhan ng gera. Alam namin na kayo lang po ang magkokontrol at magbabago po nito. Isinusurrender po namin sa inyo lahat, Panginoon. We trust in you, Lord. Kami po ay magpapasalamat at walang sawa magpapasalamat sa inyo, Lord. Sa iyo namin ibinibigay ang mataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless us Praise all. God. Thank Maraming you, salamat. God bless you. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon sa katagumpayan ng atin pong live devotion tonight. And we just want to appreciate Life Group 1. Palakpakan natin ang Life Group 1 sa pangunguna po ni Ate Rochelle. Praise God. More souls to win sa Manila, Ate Rochelle. God bless you. More souls for Jesus. Para sa lahat po ng mga hindi pa kasama sa community, pwede po kayong mag-join sa atin pong GC, sa ating group chat. Meron po tayong general group chat at meron din po tayong mga life groups sa iba't ibang mga lugar. So if you want to join, pwede po. So meron tayong life groups sa Manila, Bulacan, Pangasinan, etc., Taiwan, iba-ibang mga bansa. So join lang kayo sa group chat and just message sa group chat kung saang lugar kayo para ma-add natin kayo sa respective group chats po ninyo. Okay? So maraming salamat again. Life Group 1, care of Ate Rochelle. All glory to God. Hallelujah. So God bless you po at ingatan po tayong lahat ng atin pong Panginoon, and see you tomorrow po sa atin pong morning devotion. God bless everyone and good night. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. Mga kapatid, last 400 and we're down sa atin pong 50K. Road to 50K na po. Amen. So please keep on sharing our TikTok account. Amen. So maraming salamat po, and God bless us all. Paalam guys, mga kapatid. Thank you so much. And see you. Announcement sa darating po na first week of May. Diyan na po natin gaganapin ang atin pong online daily vacation Bible School. That will be on May 4 to May 8. May 4 to May 8 para po sa lahat ng bata ages 3 to 13 years old.
Okay? 3 to 13 years old. Magkakaroon tayo ng daily vacation Bible School online. So mga kapatid, magkakaroon lang tayo ng konting doon, parang pagbabago ng schedule sa devotion kasi po tututukan ko po itong daily vacation Bible School. So 3 to 13 years old po ang mga kasama dito. Okay? So yung time ay pag-uusapan pa namin. Gagawa po ako ng grupo ng mga volunteers. Kaya kung kayo po ay teacher, mag-a-ask po ako sa group chat natin upang kayo po ang makapagturo. Yes, via Zoom po ito. So kung may mga anak kayo or mga pamangkin o sino man 3 to 13 years old na gusto nyong i-join, pwede po. 3 to 13 years old para po sa mga bata. Okay? So God bless everyone. And please include me in prayer. Okay, ngayong linggong to. Basta i-include nyo lang ako sa prayer. Okay? So God bless everyone and good night po. I love you all with the love of the Lord and see you tomorrow. God bless. Sige po, Ate Analu, let's go. Kailangan natin ng mga maraming volunteers na teachers. I-orient ko naman po. I-orient ko naman sila. Okay? So sige po, lahat ng mga teachers, gagawa ako ng group chat for teachers. Okay? So thank you so much guys. God bless po. Paalam. Good night. I love you all with the love of the Lord and see you tomorrow. God bless. Sa Life Group Leaders, usap-usap tayo ha. Paalam po. God bless. Good night po. Good morning po dyan, Ate Winnie. God bless po, Ate Analu. I'll be ending this live, mga kapatid. Sabay-sabay tayo in 3, 2, 1. God bless. Paalam po. Good night.